Praise the Lord. So, welcome sa ating morning revival preview. At syempre, week 3 tayo. At ang title ng ating MR para sa buong linggo ay The Likeness of the Death and Resurrection of Christ. So, dito ang binibigyan natin ng sentro ng pagdidiscuss ay ang wangis ng kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Kaya napasukan natin yan sa pamamagitan ng bautismo. Kaya yung topic natin ay tinalakay natin yung bautismo. Tinatalakay din natin yung sa pamamagitan ng bautismo, kasama natin si Kristong lumalago sa wangis ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. So mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 3, day 4. Amen. So magbabasa na ako. So ang Bible verse natin ay Romans 11:24. For if you were cut off from what is by nature a wild olive tree and were grafted contrary to nature into the cultivated olive tree, how much more will these who are the natural branches be grafted into their own olive tree? So ngayon, yung paglalarawan naman dito ay yung grafting. So yung mga naghahalaman, familiar na familiar sa grafting. Kasi ako, hindi naman ako naghalaman, pero kahit paano na didinig ko to, naiintindihan ko. Yung grafting kasi ay pinag-uugpong mo yung dalawang puno. Pero kailangan pareho sila ng klase. Kung mangga pareho. So, madalas ginagawa nila ito, yung isang maasim, isang matamis, pinag-uugpong nila. So, tama ba ako? So, ganun yun. So, yung grafting kasi, nangangailangan ng pagtabas o pagputol. Yung isa, puputulin mo, at medyo lalagyan mo siya ng tulis. No? At yung kabila naman, doon sa ilalagay mo siya, lalagyan mo siya ng parang uka. Tapos papasok yan dyan. Tapos i-bandage na yon. At pagkaraan ng ilang panahon, magiging one piece na siya. At isang daloy na siya. No? At siya ay nakikibahagi na kung saan siya ay naiugpong. So parang rin, ang isang believer, ganyan din naman eh. No? Tayo ay naiugpong kay Kristo. No? Kaya sabi rito sa verse na binanggit natin, you were cut off. Diba? So, nai-cut off kayo. Diba? What is by nature a wild olive tree? So, tayo ay sinasagisag ng wild olive tree. Mga wild tayo. Diba? So, yung mga wild, alam mo na mga ugali niya, mga galayan, walang control, walang disiplina, no? At matigas ang ulo. So, wild eh. No? So, ganyan tayo. Mga wild olive tree. Tapos tayo ay na-grafted tungo sa cultivated olive tree. So, yung isa ay wild, yung isa ay cultivated. Siyempre, yan ay si Kristo. No? At tayo ay nailagay sa isang direksyon na naiugpong kay Kristo at nakikibahagi na sa buhay ng tres unong Diyos. No? Kung saan ka naugpong, yun ang magiging bahagi mo. Kaya, yan ay larawan natin. O pwede natin sabihin, nung araw, tayo ay naki-Adan. Tapos tayo ay sa pamamagitan ng kamatayan, tinagpas na tayo, hiniwalay tayo kay Adan. At tayo ay nabautismohan tungo kay Kristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli upang tayo ay maiwangis sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli at kasama ni Kristo lumalago. Ganda, hindi ba? So magandang ehemplo o pagsasalarawan. So John 11:25,
I am the resurrection and the life. He who believes into me, even if he should die, shall live. So sabi niya diretso, ako ang pagkabuhay na muli. Alam niyo, nung binanggit ito ng Panginoon, hindi pa siya naku-crucified. Hindi pa siya na-crucified, hindi pa siya namatay, sinabi na niya siya yung pagkabuhay na muli. So, ganun ang So, ang pagkabuhay na muli ay nakikristo talaga. Ang mga naiugpong kay Kristo ay nakikibahagi sa kanyang pagkabuhay na muli. At syempre, nung makumpleto yung proseso niya, naging espiritu siya, yung elemento ng pagkabuhay na muli ay nasa espiritu. At tayo ay nakikibahagi sa kanyang pagkabuhay na muli at nakakalakad sa kabaguhan ng buhay. So magbabasa na ako. Although the significance of baptism is quite meaningful, very few who are baptized today truly appreciate its significance. Totoo ba yun? Parang pagkatapos natin mabautismohan, hindi na natin pinansin yung bautismo. Ano ba yan? Tapos na yan. Pero sabi niya, significant ito. Kailangan ito ay maging malaking bahagi ng buhay natin. Kaya nung isang araw binanggit di ba? Yung bautismo ay dapat maging pamumuhay natin. Hindi lang siya nangyari minsanan, pero itong realidad ng bautismo dapat magkaroon ng kaugnayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya napakahalaga niya. Huwag natin baliwalain ito. Ito ay isang spiritual na bagay na napakahalaga sa pamumuhay natin. Bagamat ito ay nai-accomplish na. Amen. When we go to contact people to preach the gospel, we must have the faith that the gospel we are preaching is the living word. Ayan. The living spirit goes with us. We must exercise our faith to believe that when we open our mouths to preach the word of God, the Spirit of Christ will work along with this word. Amen. So dito maganda yung yung pinapaalala sa atin. Lalo na sa panahon ng ating pag-iibanghelyo. Sabi niya, pag nag-iibanghelyo ka, kailangan may faith ka. May faith ka. Kapag binanggit ko yung God-ordained way, binabasa yung yung mystery of human life sa preaching. Maganda rin yan. Kaya lang, merong tendency na ang nakafocus ka para magbasa lang. Nabasa ko na, magaling to, maganda to, babasahin na to. Alam niyo ba, ang mystery ng buhay mo, maganda siya. Pero, mahalaga, na kailangan palagi tayong mapaalalahanan. Na sa panahon ng nagpipreach tayo ng gospel, kaya nagbabasa ka, kaya nagre-recite ka, okay? Kaya nagsasalita ka ng mga Bible verses, ano man ang ginagawa mo. Kapag ikaw ay nagpipreach ng gospel, dapat alalahanin mo na ang sinasalita mo ay buhay na salita ng Diyos. Buhay yung salitang sinasalita mo sa tao. Hindi ito ordinaryong mga salita. Hindi yan katulad na nagkukwento ka lang. Kailangan buhay. At para maging buhay yan, dapat ini-ensayo natin yung spirito natin. At bukod pa dyan, pinapaalalahanan tayo na pag nagpipreach tayo ng gospel, yung espiritu ay gumagawa. Hindi mo nakikita yan, pero habang nagpipreach ka, may backup ka. Merong gumagalaw din sa panahon na yan. So, yan ay mga hindi natin nakikita, pero dapat manampalataya ka. O minsan, pwedeng habang nagpipreach ka, sinasabihan mo yung Espiritu, Panginoon, habang nagpipreach ako, gumalaw ka, Panginoon. Bigyan mo ng faith itong tao. Panginoon, liwanagin mo siya. Panginoon, alisin mo yung mga hadlang
Maganda yung ganon. Minsan, lalo na pag nagpipreach kami, minsan dalawa kami, tatlo. Habang yung isa nagsasalita, yung iba nananalangin naman. Ang ganda ng ganon. May backup talaga. Lalong napapalakas ang preaching habang nagbabasa yung isa. No? Alam mo ba? Bakit kasi nilang sa mundong ito? Yung isa ng Panginoon. No? Habang sinasalita ito, ipuin mo itong tao, liwanagin mo siya, kapusin mo masamang isa, bigyan mo siya ng pananampalataya na galing siya. Ang ganda nung ganun. Yun naman nagpipreach, ine-exercise yung espiritu. Naku. So, so ganyan ang dapat. Yan yung sinasabi rito. At ito ay nangangailangan ng pananampalataya. At kung nasabayan pa siya ng prayer at na-exercise yung espiritu, tamang-tama yung pagpipreach ng gospel. Ang lakas niyan. Amen. So yan yung pinaalala sa atin. So gawin natin ito. Amen. Then we follow the Lord's instruction to baptize the new believers into the triune God. Through baptism, these believers will grow together with Christ in the likeness of His death. So yan. So isama na natin yung baptism. Siyempre, pag nag-preach ka, dadali mo siya sa prayer, papatanggap mo yung espiritu sa kanya, gagawin mo siyang isang believer, pero half lang yon. Yung other half, baptize. Ngayon, nanampalataya ka na. Basahin natin to. Mark 16:16. He who believes and is baptized shall be saved. Kaya, kailangan mo ng bautismuhan. Tara na, i-baptize ka na. Hindi na tinatanong, gusto mo? Nasa mood ka ba? Hindi ka ba giniginaw ngayon? May sipon ka ba? Kaya so kung dami-daming tanong, hindi naman kasama yan sa sa God-ordained way. Sabi doon, pagkatapos man ng palataya, i-bautismuhan na siya. Kung maaari, agad-agad talaga. Agad-agad. Kasi pag hindi mo binaptize agad yan, naku, tatagal na yan. Na sa experience namin, may mga nagsabi, hindi pa ako pwede ngayon. Balikan nyo na lang ako. Pagbalik mo, wala na. Baga sa humupa na yung paggawa ng espiritu. Pinakamaganda yung agad-agad. Kaya kumpletuhin natin. Amen. So today's reading na ako. Frederick Louis Godet, a famous expositor of the New Testament, has suggested in his commentary on Romans that the growth revealed in Romans 6:5 is related to the notion of grafting. He translated this verse, for if we have become one and the same plant with him through the likeness of his death, we shall be also partakers of his resurrection. So ito yung sinabi ni Godet tungkol doon sa tayo ay lalagong kasama ni Kristo sa wangis ng kanyang pagkabuhay. So sinasabi niya yung salitang grown daw ay tumutukoy sa isang organikong pakikipag-isa. Okay? Na kung saan ang isa ay nakikibahagi sa buhay. Nag-unite at nakikibahagi yung isang piraso sa buhay. At nakikiisa rin sa paglago, okay, at pag-iral, sila ay magkasama. So yun yung grow together. Sabi niya gano'n. So yung grow together, ito ay isang organikong pakikipag-isa. At pagpamamahagi ng buhay sa isa't isa, paglago, at meron siyang pag-iral na magkasama. So, yan yung grow together. So, ito yung resulta ng baptism na kung saan sinasabi tayo ay lumalagong kasama ni Kristo sa wangis ng kanyang kamatayan. Amen. Through the organic union of two trees,
accomplished by grafting, the one tree partakes of the life and characteristics of the other tree. Applying this understanding to our spiritual experience, we may say that we have been grafted into the tree of Christ, the Son of God, as the embodiment of the process triune God, having become one with Him through grafting. We now partake of the life and characteristics of Him as the all-inclusive one. And in this way, we grow in Him. So ito, pinapalakas niya yung concept, no, na nung tayo ay nabautismuhan, tayo ay lumalagong kasama ng Panginoon. No? At binabanggit dito, okay, na ito ay katulad sa grafting. So kahapon noong mga nakarang araw, ang sinasabi natin, tayo ay bautismo tungo kay Kristo, no, sa loob ng kanyang kamatayan at lumalagong kasama niya sa wangis ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. No, kaya yung pag-uugpong dito ngayon ay nilalarawan ng pag-uugpong na tinatawag nating grafting ng dalawang puno. So, kasi kailangan gumamit ng mga marami mga paglalarawan para sa pamamagitan ng mga paglalarawan na ito, lalong nabubuo, no, sa ating pananaw itong pangitain na ito. So ito ay isang pangitain na. No, ang pagiging naiugpong sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Pero sa paglalarawan, ito ay sa pamamagitan ng grafting. No, at dahil naiugpong na tayo, nagkaroon na ng isang pamamahagi ng buhay. Okay? At pagdaloy ng buhay, pwede natin sabihin. At magkasama ng lumalago. Magkaakibat na yan. Pwede mo sabihin, hindi na pwedeng paghiwalayin yan. So, ganun. So, in this grafting, that is in the organic union with Christ, whatever Christ passed through has become our history. So yung history ng Panginoon, yung mga dinaanan niya, dahil tayo ay naiugpong na sa Panginoon, ay dinaanan din natin. Naging bahagi din tayo ng history niya. Kasi sinasabi ko nga sa spiritual, walang time, walang calendar, walang orasan. No. Halimbawa, sasabihin mo, paano ko naging bahagi ng kanyang kamatayan nung maiugpong ako sa Panginoon? Hindi pa ako tao nung naipako siya sa krus. So, sa pagsasalita tungkol sa oras, kalendaryo, at panahon, talagang hindi ka kasama. Pero sa spiritual, hindi ganon. Walang time, walang kalendaryo, walang oras. Kundi kung ano yung nadaanan niya, naging nadaanan mo na rin. Kasi kung may orasan, mayroong kalendaryo, hindi magiging universal yung accomplishment ng Panginoon. Ano ba, 2,000 years ago lang siya na pako sa krus. Paano yung mga tao noong mga nakaraang panahon bago siya napako sa krus? Paano sila naligtas? So, di ba? So, kailangan malaman natin na lahat yun ay naligtas din sa pamamagitan ng pagkapako ng Panginoon sa krus. Sapagat yung kanilang pananampalataya ay umaabot din sa redemption na inaccomplish ng Panginoon 2,000 years ago. So, kaya sinasabi na ang kanyang kasaysayan ay naging kasaysayan natin. At yung kasaysayan sa paglalarawan naman ng dinaanan niya, minsan na nadinig ko, ito naman ay nilalarawan ng katulad ng Arka ni Noe. Nung makapasok sila doon sa Arka ni Noe, okay, naging history na nila, yung history ng ark. Dumaan siya sa daluyong, malaking baha. Kaya lahat na nasa loob ng ark, dumaan din siya doon. Kasi nandun siya sa loob ng ark . Kaya yung history dinaanan ng ark, naging history din ng mga tao na nasa loob ng arka. Tayo ay ganun din.
Dahil nadala tayo tungo sa loob ni Kristo, lahat ng dinaanan niyang proseso, okay, naging history din natin. Ang ibig sabihin ng naging history din natin, naging bahagi natin na nagkaroon tayo ng kaugnayan doon sa mga bagay na yun. At naging blessing yan para sa atin. At syempre, sa pagsasagawa naman yan, ito ay ina-apply sa pamamagitan ng nagpapaloob sa lahat na Espiritu. Sapagkat lahat ng dinaanan ng Panginoon ay naging sangkap ng Espiritu. Kaya tinatawag nating all-inclusive Spirit. Andyan lahat yan sa Espiritu. Mga ingredients na yan. Pagpasok mo sa Espiritu, lahat yan nagiging bahagi natin. Na-apply sa atin at nakikibahagi tayo dyan. So, ganyan ang pananaw sa bagong tipan. Mataas na mga pananaw kasi ito eh. At mahirap intindihin ng kaisipan. Kaya binibigyan lagi ng diin. Yung faith natin dapat ang gumagana pagdating sa mga bagay na ito. Hindi ko ito naiintindihan. Pero sinabi mo, Amen, Lord. Amen. No, tayo ay naipasok kay Kristo. Amen. Tayo ay naiwawangi sa kanyang kamatayan. Amen. So, amen ka lang na amen. Huwag ka nang mag-analyze at baka kung ano pang mangyari sa isip mo. Amen. Okay, so, in this grafting, that is in the organic union with Christ, whatever Christ passed through has become our history. Such a grafting discharges all our negative elements, resurrects our God-created faculties, uplifts our faculties, enriches our faculties, and saturates our entire being to transform us. So yan yung application. Enrich us, uplift us, yung mga faculty natin. Ano pa? So sinasabi sa atin, yung mga negatibong bagay, discharges, dinidischarge siya. Di ba? Tinatapon na lang yan, yung mga negatibong bagay. No? Dahil sa ating pagiging na iugpong sa Panginoon, no? At yung mga bisa ng mga ingredients na meron siya, dinidischarge niya. Ang mga negatibong bagay, kasalanan, sanlibutan, lumang tao, maging si Satanas na discharge. At yun namang ating mga kagalingan, yung mga pantaong kagalingan, na-uplift naman siya, na itataas ang kalidad, napapayaman siya, nadidevelop siya. Yung pag-ibig mo, yung pasensya mo, yung kaamuan mo, lahat ng mga katangian natin, no, yung pagiging humble natin, nagiging totoo siya. No, sa pamamagitan ng pakikibahagi sa lahat ng mga ingredients na meron ang Espiritu na tumutukoy sa mga bagay na dinaanan ng Panginoon. Na naging kasaysayan niya at ngayon, ang kasaysayan na yan ay nagiging bahagi natin. No, tungo sa pagsasagawa ng organikong kaligtasan. Amen. This new life is a life of two lives grafted into one. In this union are victory, life, light, power, and all the other divine attributes. In this grafting, we grow together with Him. Then in resurrection, His life grows in us. The divine life is in us, supplying us. This is the Christian life. So ayan ang buhay ng isang Kristiyano. No? Sa pamamagitan ng pagiging naiugpong sa Panginoon, tayo ay lumalago, nakasama siya. No? At sa paglago nito, okay, nararanasan natin ang maraming mga bagay, no, na may kinalaman sa kaligtasan natin sa loob ng buhay. No? Katulad ng sinasabi rito. Narito ang tagumpay, buhay, liwanag, kapangyarihan. So lahat ng ito meron tayo. All-inclusive nga eh. Pag sinabi mong all-inclusive,
No? Lahat ng kailangan mo, positibo, andyan. At negatibo naman, no, meron siyang killing power na pumapatay at nagte-terminate sa mga negatibong bagay. Sa positibo naman, meron naman pakikibahagi. No? At dahil dito, na isasagawa ang ating paglago kasama ni Kristo. No? So tayo ay lumalago kasama ni Kristo sa wangis ng kanyang kamatayan. At ito ay isang na-accomplish ng bagay. No? Pero progressive ngayon, no, ang paglago natin sa wangis ng kanyang pagkabuhay na muli, no, sa pamamagitan ng paglakad sa isang kabaguhan ng buhay sa loob ng pagkabuhay na muli. Kaya lumakad tayo. Amen. Kaya lahat ng ito nag-umpisa nung nabaptize tayo. Kaya wag natin baliwalain yun. Kaya sa umpisa rito, sabi, maraming mga believers, binabaliwala na yung bautismo. So, hindi na siya pinansin. So, magbago tayo. Kailangan magkaroon tayo ng isang pananaw kung ano ang dinala ng bautismo sa buhay natin. At kung na-impress ka sa pamamagitan ng bautismo, di syempre magiging ano rin tayo, magkakaroon tayo ng kabigatan na dalhin ang mga tao sa bautismo. Kasi na-impress ka eh. Nakita mo yung blessing. So yung mga bagay na hindi natin nakita, wala tayong ganang gawin yan. Amen. Amen. So apparently, grafting is a kind of cutting. Actually, this cutting is a kind of growth. When a tree is cut off and grafted into another tree, in this tree that is grafted, we see both the cutting and the growing. That is, its growth through being cut. This is a picture of our growth in Christ by being buried into the death of Christ through baptism. To be baptized is to be grafted into Christ. This baptism involves growth. Siyempre, yung positive dyan, yung growth. No? At kapag binabanggit natin yung baptism, meron siyang aspekto ng cutting. Paano mo magagrap ang dalawang halaman o dalawang puno kung hindi ka magkakat? Hindi ka magkakat. At yun naman pagkakat na yan, sa isang banda, hindi para ikat, kundi dalhin ang paglago. Paglago. So yung cutting ay ang paglago. No, ang resulta ng cutting ay growing. No, kaya nandyan siya. Kaya sa prinsipyo ng grafting, nandyan yung dalawang bagay, na cut at lumalago. So, hindi mo pwedeng alisin yung isa't isa. So, yan yung sinasabi sa atin. Amen. After a person repents and believes in the Lord Jesus, okay, he grows with Christ first in baptism, in the likeness of his death, and then in the likeness of his resurrection, in the newness of life. So may sequence siya. So una, yung death. So nung unang pumasok tayo sa kamatayan. At nagsimula tayong lumago kasi naitanim na tayo sa Panginoon eh. Nagsimula tayong lumago. Yan ay sa wangis ng kanyang kamatayan. At kasunod nito ay ang paglago sa wangis ng kanyang pagkabuhay na muli. Yung dalawang aspect kasi ng salvation natin, palagi magkaakibat yan. May death siya. At madalas ang death ay tumutukoy sa termination, pagtatapos sa mga negatibong bagay, pag binabanggit yung death o yung crucifixion. Pagdating naman sa resurrection, okay, ito ay nakafocus sa kapangyarihan ng buhay. So palagi nating intindihin yan sa dalawang aspekto.
Nakatulad din ng pagbabautismo, may paglubog, may pag-ahon. Hindi pwedeng lumubog lang, hindi na umahon. So, kailangan lumubog. Okay, yan ay sumasagisag sa kamatayan. At ang pag-ahon ay sumasagisag sa pagpasok sa pagkabuhay na muli. At itong pagkabuhay na muli, nagdadala sa atin upang tayo ay makalakad sa isang kabaguhan ng buhay. At ang kabaguhan ng buhay ay ang Espiritu. Kaya maganda yung sequence niya. At kung meron kang pananaw, meron kang vision, meron kang alam, madali mo na a-apply yan sa buhay mo. Sabagat kadalasan, ang mga nai-enjoy natin bagay ay yung mga bagay na nakita natin, nalaman natin, naintindihan natin. No? At pinaniwalaan natin. So yung mga bagay na hindi pinaniniwalaan ng tao, mahirap nila mapasukan yan. Alam mo, yung mga tao, hindi sila naniniwala sa bautismo, hindi nila mapapasukan yung mga benepisyo at blessing na meron yung bautismo. Hindi naman sila nabaptize eh. Kaya, importante, okay, ang pananampalataya. At syempre, kaakibat ng pananampalataya ay ang pagsasagawa. Kung may pananampalataya ka, wala kang pagsasagawa, nako. yan ay hungkag na bagay. Hungkag. Oo, naniniwala ako. Oo, maganda yan. O gawin natin. Huwag na ngayon. Muna. Hungkag. Dadating tayo dyan. Kailan pa? Amen. Okay. Amen. So after a person repents and believes in the Lord Jesus, he grows with Christ first in baptism, in the likeness of his death, and then in the likeness of his resurrection, in the newness of life. Amen. So malinaw tayo doon. As a believer, experiences a proper baptism. The divine spirit within him puts to death the old man with his worldly, sinful elements. So sa old man natin kasi, nandun yung mga negatibong bagay. Ang tao merong tinatawag na old man. Oo, yan yung nagdadala sa atin ng mga negatibong bagay. Bakit minamahal niya ang sanlibutan? Kasi may old man siya. Bakit siya nagkakasala? Kasi may old man pa siya. Yung old man natin, yun ang dinala. Okay, tinerminate. No? Inilibing sa kamatayan ng Panginoon. Nung tayo ay nabautismuhan. Amen. Okay, so yun yung old man. After he comes out of the water of baptism, a new person, he begins to live and walk in the newness of life, in the newness of his resurrection. Yan yung sinasabi natin. Pagkatapos mong mabautismuhan, magsisimula ka na makalakad sa kabaguhan ng buhay. Kung hindi ka na bautismuhan, di wala kang simula. Hindi ka naman nakapasok sa bautismo. So, malinaw sabi ng Biblia, pagkatapos na mailibing sa kamatayan ng Panginoon, then ang tao ay makakalakad na sa kabaguhan ng buhay. Ang linaw niyan. Salita yan eh. So, kailangan panampalatayanan ng tao ang salita. Kasi kung sasabihin ng taong, ako ay nananampalataya, anong papanampalatayanan mo? Dapat yung salita, hindi yung sarili mo, hindi kung ano yung iniisip mong tama. Walang kwenta yun. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay pinaniniwalaan mo at isinasagawa mo kung ano ang sinasabi ng salita. Kaya believing in the Word. So mga kapatid, kailangan ganyan tayo. Believing in the Word. Kung minsan, yung attitude ng iba ay mahirap. Sapagkat yung word ay nagiging opinion din minsan yan. Minsan nagiging opinion din yan. Nang ibig sabihin, yung word nagiging logo. Nagiging logo. Hindi rima, hindi instant word.
Pero dito, na sinasabi natin, kay instant yan, kay rima yan ay word na dapat natin paniwalaan. No? At kung pinaniwalaan mo ang baptismo na sinasabi ng Biblia, magkakaroon ka ng isang simula para makalakad sa isang kabaguhan ng buhay. Kung nabaptize ka naman ngayon, hindi ka naman lumalakad sa kabaguhan ng buhay. May problema ka rin. Di ba? Sabi niya, lumakad. Ang lumakad, tayo na lalakad. Ibig sabihin, nilatag na yung daan mo. No? At binigay na yung Espiritu. Then move, walk. Sabi ng Biblia, lumakad ka na. Meron ka ng daan. Meron ka ng buhay. No? So, kailangan tayo ay tumugon sa salita. Pinaniwalaan mong salita at kailangan tumugon ka sa sinasabi ng salita. Amen. As a believer experience a proper baptism, the divine spirit within him puts to death the old man with his worldly, sinful elements. After he comes out of the water of baptism, a new person, he begins to live and walk in the newness of life, in the newness of his resurrection. Therefore, he grows daily in the likeness of his resurrection and walks in newness of life. This is certainly the wonderful experience and enjoyment of the Christ who died and resurrected. Amen. So sabi ko nga pag sinabi natin enjoyment, ang ibig sabihin ng enjoyment, mapasukan mo ang mga kayamanan ng Panginoon, maging karanasan mo siya. Yan ang enjoyment. Hindi yan yung, enjoyment, sige Lord, papasayahin ako araw-araw. So hindi. Ang enjoyment ay ang karanasan na kung saan pumapasok tayo sa mga kayamanan ni Kristo. At ang mga kayamanan ni Kristo ay kung ano siya. Sa kanya mga narating, na isagawa, naging proseso, at itong lahat ng ito ay ang mga kayamanan ng Panginoon na kailangan maranasan natin. So yan yung maranasan mo at ma-enjoy mo. Amen. Salamat Panginoon sa mga mataas na pagtuturo ng ministeryo, lalo na sa bagay ng bautismo. Bagamat kami ay nabautismohan na, turuan mo pa rin kami na makalakad at maranasan, Panginoon, ang bisa ng iyong kamatayan at pagkabuhay na muli. Salamat, Panginoon, araw-araw kami ay pwedeng lumakad sa Espiritu upang lahat ng mga negatibong bagay ay mabigyan ng katapusan at kami ay makibahagi sa iyong mga kayamanan upang kami ay lumago kasama mo sa wangis ng iyong kamatayan at pagkabuhay na muli. Amen.